Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni... Ah! Hi everyone! Ang direktor na si Daryl Yap ay maglalabas ng movie na may pamagat na The Rapist o Pepsi Paloma. Sa video na ito ay tingnan natin kung may katotohanan ba ang ipapalabas niyang movie at tingnan natin kung sino nga ba ang gumawa ng hindi maganda kay Pepsi Paloma. Panoorin natin ang video na ito. Isang urban legend ang nabubuhay ulit ngayon dahil sa movie ni Derek Yap na The Rapist o Pepsi Paloma. At dahil doon ay nagdemanda ng 19 counts of cyber libel ang TV host kay Daryl Yap dahil sa pagkakabanggit ng kanyang pangalan sa teaser ng movie na ito. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni... Ah! Ang dalawang main character sa movie na yun ay si Gina Alahar bilang Charito Solis at si Red Bustamante na gaganap bilang Pepsi Paloma. Ang totoong pangalan ni Pepsi Paloma ay Delia Duenas Smith. Noong 14 years old pa lang si Pepsi Paloma ay nakita siya ng isang talent scout na nagngangalang Tita Esther at dinala naman siya ni Tita Esther sa isang talent manager na nagngangalang Ray de la Cruz noong 1980 para sa isang acting career. Lumabas si Pepsi Paloma sa isang movie na may title na Brown Emmanuel at binigyan siya ng pangalang bilang Pepsi Paloma at na-promote bilang miyembro ng tinatawag na soft drinks beauties. Kasama pa ni Pepsi ang dalawang bigating aktor na si Coca Nicolas at Sarcy Emmanuel. Matapos lumabas sa ilang pelikula, si Pepsi Paloma ay nasangkot si Pepsi Paloma sa isang public scandal na kung saan ay inaakusahan niya ng panggagahasa ang tatlong komedyante na host ng isang TV show. Ayon sa salaysay ni Paloma, siya at ang kapwa aktres na si Guada Garin ay nadroga, dinala sa isang kwarto sa Sulu Hotel sa Quezon City pagkatapos ay ginahasa. Ang nakakatandang kapatid naman ng TV host na ngayon ay senador ay nakipag-usap kay Pepsi Paloma na ibasura na lang ang kaso. Ayon sa kwento noon ay habang nakikipag-usap ang nakakatandang kapatid ng TV host ay meron daw baril sa ibabaw ng mesa upang takutin si Pepsi Paloma. Ang nakakatandang kapatid ng TV host ay gumawa ng affidavit of desistance o pag-withdraw sa kaso at nakuha niya ang perma ni Pepsi Paloma. Pero ayon sa mga news report ay hindi si Pepsi Paloma ang pumirma noon kundi ang kanyang ina. Pero kung itinuloy ni Pepsi Paloma ang kaso at napatunayan nagkasala ang mga komedyanteng TV host sa kaso ay haharap sila sa parusang kamatayan gamit ng electric chair. Yun nga lang ay hindi na ituloy ang kaso, kaya hindi na natin nalaman kung sino nga ba ang may sala at kung totoo nga ba nagkasala ang mga TV host. Ang nakakalungkot dito ay noong May 31, 1985 ay natagpo ang wala ng buhay si Pepsi Paloma sa kanyang apartment. Bistulang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagbikti ang nangyari sa kanya. Ayon sa pulis na nag-imbestiga ay ang kaso ng panggagahasa ang isa sa naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang diary ang nakita sa bedroom ni Pepsi Paloma na kung saan ay nakasulat yung problema niya sa pera at pagkabalisa sa relasyon niya sa kanyang ina at boyfriend. Pero isang malaking katanungan kung totoo nga ba na si Pepsi ang nagsulat ng diary na iyon. Lalo na ang kanyang manager na si Ray de la Cruz na sinasabing kumikita naman ng maayos si Pepsi Paloma kaya imposibleng pera ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Pero ang nakakapagtaka dito ay noong 1999 ay merong pumatay kay Ray de la Cruz na hindi pa nakikilalang lalaki sa kanyang klinika. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay si Pilimon Lagman ng CPP-NPA ang pumatay sa manager ni Pepsi Paloma. Pero nung aarestuhin na si Pilimon Lagman ng mga pulis ay apat na hindi pa nakikilalang lalaki ang bumaril sa kanya. Kung titignan natin ang pangyayari ay parang magkakatugma ang mga pangyayaring ito. Si Ray de la Cruz lamang ang tanging nakakaalam ng totoong nangyari kay Pepsi Paloma pero pinatahimik siya at ang taong bumaril sa kanya ay isinama din upang mailibing ang katotohanan. Marami ang nagsasabi na nagkaroon ng public apology itong tatlong TV host sa noontime show nila.
Hinahanap ko kung nasaan ang video ng public apology na yon, pero mukhang nawala na ang kahuli-hulihang kopya ng video na yon. Ito siguro yung tinutukoy sa kanta ng Eraserheads na Spoliarium, na kung saan ay merong parte ng kanta na sinasabing di ko na mabasa pagkat merong nagbura. Marahil ay tinutukoy ng vocalist ng Eraserheads ang pagkabura ng public apology ng mga host ng TV show. Sa paglabas ng movie ni Daryl Yap ay makikita natin ang ibang detalye na hango sa kapatid at nanay ni Pepsi Paloma. Pero marahil mahaharang ang pagpapalabas nito dahil sa kaso na kinakaharap ni Daryl Yap. Ito ay kapag napatunayan ng kampo ng TV host na may malis or may intention si Daryl Yap na siraan ang imahe ng TV host. Ang pamilya ng mga Soto ay may kanya-kanyang posisyon sa gobyerno. Posibleng gamitin ito ng mga kalaban ng mga Soto upang siraan ang pamilya nila dahil sakto ang timing ng pagpapalabas ng movie nito sa papalapit na eleksyon 2025. Hindi rin malayo na hindi pumasa sa MTRCB ang movie ni Daryl Yap dahil ang MTRCB board ngayon ay kamag-anak ng TV host. At mismong si Tito Sen ang nagpapatanggal ng mga libelous na post ng Philippine Daily Inquirer. Pero malamang sa malamang ay basa nito ni Daryl Yap dahil pwede pa din namang ipalabas ang movie ni Daryl Yap kahit hindi sa sinihan tulad ng Netflix, YouTube at iba pang streaming platforms. Mas gusto pa nga ng mga tao yung online dahil konti na lang din naman ang nanonood sa mga sinihan kaya hindi kawalan ito kay Daryl Yap. Sa mga susunod na buwan ay titingnan natin ang kalalabasan ng kaso kung mananalo nga ba o matatalo si Daryl Yap sa paggamit niya ng Big Soto sa teaser ng kanyang ipapalabas na movie. Kailangan ipaglaban ni Daryl Yap kung bakit niya ginamit yung pangalang Big Soto. Pwede naman sanang Sikbato or kahit anumang pangalan na hindi eksaktong tumutukoy sa tao. Pero marahil, yung pakikipag-usap ni Daryl Yap doon sa ina at kapatid ni Pepsi Paloma ang gagawing panlaban ni Daryl Yap. Yun siguro ang dahilan kung bakit niya naisip na ipagpatuloy ang movie tungkol kay Pepsi Paloma. Dahil naniniwala siya na ang impormasyon na nakuha niya sa magulang at kapatid ay ang tutuldok sa isang urban legend na hindi pa din matapos-tapos hanggang sa ngayon. Ayon naman sa TV host ay walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao lalo na pagdating sa social media. Sinagot naman ito ni Daryl Yap at sinabing, nagsisinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming latalain. Ito ay nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam na ng mga nagtatanong ngayon. Ang urban legend ni Pepsi Paloma ay hindi lamang isang kwento ng Pilipino na napagkaitan ng hustisya. Ito ay isang paalala din sa ating mga kababaihan na sa inuman ay kahit anumang bote ng pakisama ng lalaki ay meron silang gagawing hindi mabuti. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.